Alam niyo ba kung saan nagsimula ang totoong laban ni Ate Gay sa kanyang kalusugan? Maraming fans at manonood ang nagulat nang lumabas ang balita na may seryosong kondisyon siya ngayon. Pero bago natin talakayin yon, paano nga ba nagsimula at ano ang tunay na kalagayan ni Ate Gay sa ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong nakaraang linggo, nakatanggap kami ng update mula sa pinuntahan niyang ospital sa Quezon City. Ipinakita ng video ang kanyang sitwasyon na may bandage sa leeg, tila bagsak ang katawan, at halata ang panghihina. Hindi tulad ng karaniwan, hindi na siya masigla at malakas ang boses. Halos nabawasan na din ang kanyang timbang. Para sa mga nakakaalala, ang bukol na ito ay nasa bandang parotid gland, doon kung saan nagkakabeke tayo nung bata pa tayo. Ang parotid gland ay pwedeng pagmulan ng bukol, benign man o malignant. Sa kaso ni Ate Gay, unang napansin niya ito noong Pebrero, halos 7 buwan na ang nakalipas. Mabilis ang paglaki ng bukol at nagkaroon pa ng pagdurugo sa isang punto. Ang ganitong bilis ay karaniwang senyales na hindi basta-basta benign. Kaya naman agad siyang nagpa-ultrasound, CT scan at biopsy. Ang biopsy ang proseso kung saan sinisiyasat ang tissue para malaman kung may abnormalidad o impeksyon. Dito lumabas na may tumor siya sa parotid gland. Nakaka-relate siguro kayo dito. Maraming tao na kahit may sakit, tuloy pa rin sa trabaho dahil sa passion nila. Ganito rin si Ate Gay. Kahit may bukol at medyo mahina na, bumalik pa rin siya sa kanyang pagpapatawa at entertainment. Talagang sunod-sunod ang kanyang shows at gusto niyang pasayahin ang mga tao. Pero hindi rin maikakaila na limitado na ang kanyang mobility. Mahirap siyang makalingon at makagalaw ng maayos dahil sa laki ng bukol. Isa pang importanteng nais niyong malaman, ang parotid tumor, kahit kadalasan benign, ay kailangan ng patuloy na follow-up sa doktor. Hindi pwedeng matapos sa isang biopsy lamang. Ang mga findings ay pwedeng magbago, lalo na kung mabilis ang paglaki nito. Kaya mahalaga ang tuloy-tuloy na pangangalaga. Kung minsan, kahit benign ang unang resulta, kailangan ulit ng biopsy o karagdagang gamutan para siguradong kontrolado ang kalagayan. Nung lumipad siya sa Canada kamakailan, dala pa rin niya ang bukol. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay isang malinaw na halimbawa ng passion at commitment. Pero ang pagdurugo na nangyari sa bukol ay isang senyales na dapat seryosohin ang kondisyon. Hindi ito basta simpleng sakit lang dahil ito ay may kasamang panganib na dapat bantayan at gamutin ng maayos. Isa sa mga dahilan kung bakit nagdudugo ang bukol ni Ate Gay ay dahil kinakain na ng tumor ang mga nakapaligid na ugat sa kanyang leeg. Ang leeg kasi ay puno ng blood vessels at kapag naipit o nasira ng tumor ang mga ito, nagre-resulta ito sa pagdurugo. Nangyari ito sa airport nung bumalik siya mula sa Gensan noong Teacher's Day. Basang-basa ang jacket ko, sabi niya, parang naliligo raw sa dugo sa dami. Sa unang tingin, medyo iba na ang itsura ng bukol niya ngayon. Hindi regular ang hugis, bukol-bukol, at may mga parte pa na talagang nagdurugo. Ang balat sa paligid nito ay namumula at halata na mas lumalaki ito kumpara sa unang napansin noong Pebrero. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa doktor at na-admit. Sa loob ng ilang buwan, 5 beses na siyang nagpa-laboratory test, 2 CT scan at 2 biopsy. Napakabilis ng paglaki ng bukol, kaya halos tiyak na malignan ito o cancerous. Ang unang inakala nating benign na tumor ay lumabas na cancerous pala. Base sa findings ng doktor, ang working diagnosis ay nasopharyngeal carcinoma na kumalat sa kulani sa leeg niya. Para mas maintindihan, ang salitang nasopharyngeal ay nagsisimula sa ilong at lumalawak sa lalamunan. Karaniwan itong nakikita sa mga Asian, kabilang ang mga Pilipino at Chinese. Ang sanhi nito ay pwedeng viral infection, paninigarilyo, pag-inom ng alak, o labis na pagkain ng processed food na may chemicals na pwedeng mag-trigger ng cancerous cells. Isa sa mga unang palatandaan ng ganitong cancer ay paulit-ulit na pagdurugo ng ilong. Pwede rin itong magdulot ng palaging sipon na kakaibang amoy, sore throat, o parang may nakabara sa tenga.
Ang iba naman ay nakakaranas ng tinnitus o pansamantalang pagkabingi. Halos katulad ito ng nakita sa isang 35 taong gulang na pasyente na nakaramdam ng pagbabara sa tenga at hindi pantay ang pandinig. Sa kanyang MRI scan na may contrast, makikita ang bukol sa likod ng kanyang ilong at lalamunan. Ang contrast ay tumutulong para makita kung may abnormal na tissue at sa kaso ni Ate Guy, malinaw ang namumuong bukol. May mga kulani rin na nagkakaroon ng necrosis, ibig sabihin ay namamatay dahil kinakain na rin ng cancer. Kumakalat na rin ito sa muscle at leeg niya, kaya limitado ang kanyang galaw at nagdudulot ng kahinaan at pagkahilo. Proseso ng tumor na kumakain sa mga surrounding tissue ay nakakaapekto hindi lang sa itsura, kundi pati sa pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, hirap siyang lumingon o lumakad ng maayos. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kabilis at agresibo ang sakit. Mula sa unang bukol sa parotid gland, kumalat ito sa mga kulani at sa iba pang bahagi ng leeg, kaya mas lumalala ang kondisyon. Masakit talaga pakinggan ang balita na may cancer ka. Parang biglang tumigil ang oras at iniisip mo kung aabot ka pa ba sa mga susunod na taon. Ganito rin ang naramdaman ni Ate Gay nang malaman niya ang diagnosis. Sa chemotherapy, sinusubukan ng mga doktor na paliitin o patayin ang mga cancer cells sa loob ng katawan. Sa radiation therapy naman, diretso itong tinatamaan at pinapatay ang mga cancer cells sa apektadong lugar. Mahalaga ito para kontrolin ang sakit at para hindi lumala ang kondisyon. Pero dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Tinututulan ito ng pamilya ni Ate Gay. Marahil dahil may history na rin ng cancer sa kanilang pamilya, alam nila kung gaano kahirap ang proseso ng chemo at radiation. Nakikita nila ang panghihina ng pasyente, ang pagsusuka at iba pang side effects. Totoo naman na may mga epekto ang mga ganitong paggamot, pero karamihan sa mga ito ay temporary lang at pwedeng i-manage ng mga doktor. Ang side effects ay sinyalis din na gumagana ang gamutan at pinapatay ang cancer cells. Alam natin na dahil sa chemo at radiation, minsan nanghihina ang pasyente, pero muli, pansamantala lang ito at may mga gamot o suporta ito para maibsan ang epekto. Kaya naiintindihan natin ang takot at pangamba ni Ate Gay at ng kanyang pamilya. Ngunit kung hindi itutuloy ang gamutan, mas mapanganib ang kalagayan niya at mas mahirap ang magiging resulta sa kalaunan. Ang nasopharyngeal carcinoma o NPC, ayon sa mga eksperto, ay pwedeng sanhi ng iba't ibang bagay, lifestyle, viral infection o genetics. Maaari rin itong mamana mula sa pamilya o ma-trigger ng pagkain ng masyadong maraming processed food tulad ng hotdog, longganisa at iba pang nakapakete. Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakakadagdag rin sa panganib. Dahil sa usok ng sigarilyo at iba pang chemical na napapasok sa katawan, pwede itong magdulot ng abnormalidad sa mga cells ng ilong, lalamunan at leeg. Paano naman makakaiwas? Mahalaga ang balanseng pagkain. Dapat damihan ang gulay at prutas dahil may mga antioxidants ang mga ito na tumutulong protektahan ang cells natin. Iwasan o bawasan ang processed food, siguraduhin kompleto ang bakuna at regular na mag-ehersisyo. Ang healthy lifestyle ay malaking tulong para maiwasan ang mga cancerous cells. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Ate Gay na kailangan niya ng himala, dasal at lakas para kayanin ang bawat araw. Gusto niyang manatili sa mundo ng entertainment at magpasaya sa mga tao. Ang kanyang dedikasyon ay inspirasyon, ngunit malinaw rin na ang laban na ito ay hindi biro. Ang mga ganitong karamdaman ay nakakatakot at nakakapangamba. Ngunit may pag-asa kung maagap na ma-detect. Kapag maliit pa lamang ang bukol, mas maganda ang outcome at mas madali itong gamutin. Para sa mga may pamilya o kakilala na may cancer, mahalaga na kumonsulta sa doktor kung may duda o takot sa chemo at radiation. Ang mga doktor ang makakatulong sa pamamahala ng side effects at sa tamang gabay para sa pasyente. Sa huli, ang kwento ni Ate Gay ay paalala sa atin na huwag ipagsawalang bahala ang ating kalusugan. Mahalaga ang maagap na check-up, tamang lifestyle at pagsunod sa payo ng doktor. Habang may oras at pagkakataon,
dapat nating pahalagahan ang ating katawan at ang mga mahal natin sa buhay dahil ang laban sa cancer ay hindi lang laban ng isa, kundi laban ng buong pamilya at ng komunidad. Kung ikaw o ang mahal mo ay biglang malalaman na meron silang seryosong sakit tulad ng cancer, ano ang gagawin mo para manatiling positibo at suportahan ang isa't isa? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.